sabihin mo nga, God is good! And His love endures forever. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Isang umaga ay makalimutin muli tayo ng salita ng ating Panginoon dahil sa isang linggo ay busy tayo and ngayon ay sino yung mga hindi nag-almusal? Taas ang kamay. Ayan, mga hindi nag-almusal. Ngayon, bubusugin naman tayo ng salita ng ating Panginoon sa kanyang umaga. Alam ko na ready na lahat. Halata naman sa mga mukha natin na ready, di ba? Okay, ready na ang mga anak ng Diyos? Amen. Sa mga umaga, welcome natin ang tagapagsalita, ang ating butihing Pastor Edward Venus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, bayan nga aga sa atong tanan. Good morning! Pakibatang ninyo mga katabi. Kung mayroon kayong katabi, pagwala ay yung inyong sarili, yung batiin. Bayan nga umaga sa atong tanan. Okay? Lahat ba ay nakakaunawa ng English? Kasi may nungan ako eh. Okay. So, yan. Sino ang masadya sa inyo kaya adlaw? Masadya ka mo? Amen. Sino ang inabot ng Quran? Hingga, mga nabasa? Kung bagyo? Hingga sa inyo? Nagtauran? Uwa, yata. Kasi udawag din lang na sa inyo ah. Uwa talaga na sa inyo? Uwa man. Okay. So, mayan lang. Uwa ka mo ng biglag na. Uwa ka mo nagkasakit. Yan. Isang mabuting bagay na dapat natin ipagpasalamat kay Lord. Amen? Yan. Ang araw nito ay medyo sakto lang ang ating panahon, no? At hindi pa natin nakakapit yung binigay sa atin ng ating buting Speak Up, no? Speak Up, Julie. Pero paglalaan natin ang ano kasi yan, panahon para maikabit natin ng maayos at merong disenyo. Okay? So, ang inyong lingkod na si Pastor Robbie ay nasa Manila ngayon, no? Nag-attend daw sila ng conference ni Pastor Russell and ni Pastor Sam Evans. Bali Shakers. No, pero last night kasi mamaya ang kanilang konsyerto no, sa Mall of Asia. Parang si Kuya Kiki lang naman yata yung mga kadalo. Si Papa ay may ibang assignment, no? May ibang assignment siya. Okay, at ako naman ngayon, ang nakatuka ngayong araw na to, this is last Sunday. Tama ba? July 27. No? July 27 ngayon. And ang 31 natin ay Thursday. Tama? So, by next Sunday, ano na next Sunday? August 3. August 3. Yan, simula na ng kahirapan ng buhay. Parang lagi na lang paghihirap ang naranasan ng mga anak ng Diyos, ano? Simula ba January, parang mahirap na. Lalo ngayong August, medyo mahirap na ulit. Ang Agosto daw ay, medyo mahirap na panahon. No? Pero, naniwala pa kayo doon? Hindi, no? Sino po ang natatakot sa inyo ngayong Agosto? Wala. Wala kayong takot. Walang kaba, walang takot. Okay? Dahil, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. No? Paano ba natin matatanggal o ano tawag dyan? Mapagtagumpayan. Yan, mapagtagumpayan ang takot sa buhay. Meron ba kayong sitwasyon na nakaranas kayo ng kaba at takot? Meron? Amen. Meron. Dapat sumagot kayo meron. Dahil pag hindi kayo sumagot ng meron, ibig sabihin, hindi kayo tao. Manhid kayo niyan. No, manhid kayo niyan. Sa totoong buhay, meron talagang takot at kaba. Okay, meron talaga yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Dahil yan ang nagbibigay ng tensyon din sa atin para yung tensyon na yon ay magkaroon ng compression. Parang sa, ano ba yan? Straight of materials ba yan? Parang sa civil engineering lang, ang subject, no? Tension and compression.
Ibig sabihin lang, pag may tension, ay kailangan natin mag-compress kay Lord. Lumapit kay Lord pag may tension. Ibig sabihin, medyo napipressure ka sa buhay, meron kang mga problema, meron kang pinagdadaan ng mabigat, nagkakaroon ng tension sa isang structure, no? Nagkakaroon ng tension sa isang structure kasi may bigat sa ibabaw. Okay? Pag nabigatan yung ibabaw na yung magkakaroon ng ganun. No? So, ayan, medyo malalim yun. Alam niya ating angel yun. Okay? Pero anyway, ang ating dapat pag-usapan ngayong araw nito ay paano ba natin mapagtagumpayan ang takot. Okay? At ang ating title, para mapag-umpisa natin ang ating pag-uusapan ngayon, nag-intro lang ako kanina, pero bago natin talakayin, napaka-short lang yung aking outline and mabilis tayo matapos. Ano po? Okay, tayo po ay manalangin mo sa sandali. Panginoon, sa Blessed Lord, nagpapasalamat kami sa inyo pong panguna sa amin from the start of our program. At nakapagsamba kami, nakapag-worship kami sa inyo, Panginoon, Spirit and Truth. At right now, Lord, give us wisdom and knowledge, Panginoon, para maintindihan namin yung mga salita. At kung mayroon kami, Panginoon Diyos, na nararamdamang takot ka ba, ay ito, Panginoon, ay matanggal, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin. Ang tunay na panalangin ay nag-drive out ng fear of God sa aming po mga buhay. Dahil alam namin, Panginoon, kapag kami nanalangin o nag-pray sa inyo, o Diyos, ang bunga nito, ang resulta nito, Panginoon, ay lakas at kapayapaan ng aming mga buhay. Salamat, Ama, sa iyo lang ng papuri in Jesus' name. Amen. Ayan, malamig ang panahon ngayon, maulala. Paano malabanan ang takot? True prayer drives out fear. Okay? Napapagtagumpayan natin ang takot sa pamamagitan ng totoong panalangin. Paano doon natin napapagtagumpayan? Sa pamamagitan ng totoong panalangin. Yan. Sabi dito sa ating verse, Philippians 4:6-7, sabi dito, huwag kayong mabalisa. Shortcut natin, sa halip, ipahayag ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan. Okay? Ibig sabihin, nasulat ito ng author ng Pilipos na huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, mayroon talagang sitwasyon ng buhay na pwede kang mabalisa. Okay? Yan, hindi yan pagka sinabi na Kristiyano ka na, ay ligtas ka na sa kabalisahan at pagkakaalala sa buhay. Hindi po totoo yun. No? Ang totoo niyan ay meron talagang kabalisahan na nangyayari sa buhay. Pero, ang binibigyan ng pansin ng author na dito, sabi dito sa halip, ipahayag ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan. Ano daw ang dapat natin ipahayag? Ang ating lang bang pang-araw-araw na pangailangan? Hindi. Ano? Lahat ng kahilingan. Ano ba ang mga kahilingan na inyong hinihiling? Magbigay ka kayo ng inyong mga, ikaw Ate Bebe, ano ang kahilingan mo sa buhay na hiniling mo kay Lord? Sample. Ano yung hiniling mo kay Lord na hiniling mo sa Kanya? Marami. Sample ka, magbigay ka. Ano yan? Ha? Kahit ano. Meron? Ay pag wala, hindi ka tao. Anong hiniling ko kay Lord na kahit hindi pa niya sinasagot, ay naghumiling ka? Ha? Financial stable. Ayan. Umasa ka kay ate at kay mama mo. Mayroon ka yan. Ayan, financial stable. Magkakaroon ka lang yan pagka may trabaho ka na. Tama? Ayan. Pero, sabi dito, ipahayag ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan. Sa mga estudyante, ano mga kahilingan ninyo? Kaalaman at katalinuhan. Ano ba? At pagbaon sa araw-araw. Hinihiling niyo ba yun araw-araw sa inyong panalangin? Mga bata? Hinihiling niyo? Yun. Ang hiling naman ng mga tatay at nanay. Anong hinihiling ng mga tatay at nanay? Sample. Sino bang mga tatay at nanay na dito? Sa Tibil ba? Anong mga hinihiling mo ate? Para sa pamilya? Anong mga sample na hinihiling mo? Adlaw-adlaw ay may kita.
Ayan, basta may mata, may kita lang. Yung ganun sa mata Ginoo, no? Basta may mata ka, may kita ka. Ibig sabihin, makakapagtrabaho ka na maayos dahil may mata ka eh. Tama ba? Kaya, huwag mo sabihin hindi ka kikita sa araw na yun. Kikita ka talaga. Ibig sabihin natin, ate, financial, mayroong kitang pera. No? Ayan. Maglagay ka lang sa lamesa ninyo ng piso, 2, 3. Kita mo, palagi ang pera. Huwag mong bawasan. Okay? So ayun, no? Ang bottom line lang natin dito ay ipahayag natin kay Lord yung nais natin dapat hilingin. And after that, ang Diyos ang magkakaloob. Okay? Ito lang, pisahan na natin ang ating outline. Pakibangkit nga ang inyong maririnig sa akin. F-E-A-R. Fear. Yan, fear. Ayan. Ilagay mo doon, fear. Yan. Letter F. Tapos E, A, and R. Yan lang pag-uusapan natin. 4 lang na letra. Mabilis lang to. Sabihin mo sa iyong katabi, mabilis lang to. Ay, ayaw maniwala ng iba kasi isang oras talaga ako. Okay. Paano ba natin mag-drive out o matanggal o mapagtagumpayan o malabanan ang takot sa buhay? Okay, malinaw na sa inyo na mga Kristiyano ay nakaranas niyan. Hindi lang yung mga unbeliever. Okay? Pati tayo nakakaranas niyan. Okay? Dahil ito ang mga characters sa Bible o mga examples natin from the Bible na naka-experience ng takot. Take note, nasa Biblia na sila, pero nakaramdam pa rin sila ng takot. Unang tao natin babanggitin ay si King Jehoshaphat. Okay? Sabihin mo, King? Hari na yan pero nagkaroon pa siya ng takot. Jehoshaphat. Okay? Ano yung spelling yan? Jehoshaphat na lang. Okay. Letter F. Pag-uusapan natin ang letter F. Ang unang puntos na para natin mapagtagumpayan ang takot sa buhay, letter F. Tingnan mo yung katabi at sabihin mo, focus. Yeah. Sabihin mo, para makuha mo agad. Number 1, letter F, focus. Ano ibig sabihin? Focus on God, not on the problem. Tama? Sino ba ang nag-focus dati kay Lord, tapos maya-maya nag-focus sa balon? Si Pedro, di ba? Si Pedro? No? Kaya lumubog siya. Pero ito si Jehoshaphat, sabi rito, ito ang kwento niya, isumaris lang natin, nang salakayin si Haring Jehoshaphat ng napakaraming kaaway, halos tatlong pangkat, okay? Hindi na mapangkitin ko yung sino yon. Natakot siya, ngunit hindi siya nagpanik. Parang mahirap yun. Natakot siya, pero hindi siya nagpanik. Karamihan natatakot, nagpapanik. Tama? Tama? Pero siya, natakot siya, pero hindi siya nagpanik. Kinabahan din siya. Di ba? Dahil mayroong kalaban eh. Mayroong mga kalaban eh. Di ba? Agra pa nga lang yung kalaban mo or card eh. Kinakabahan ka na pag nandiyan sa pintuan yung maninigil, di ba? Ito, totoong nangyari kay Jehoshaphat na talagang sasalakay na sila, nasa boundary na sila. Yung kalaban nila Jehoshaphat. Okay? Nasa boundary na. Ganon din sa mga, pag ikaw may utang sa kung kanino, tapos nandiyan na sa compound mo yun, yung naniningil sa'yo, at kabahan ka lang. Tapos utosan mo pa yung anak, sabihin mo, Apo, wala ako dito ha. Madalas ganun, di ba? Pag pinagmutangan ka, tapos dyan na yung maniningil, marami kang sasabihin. Marunong ka na magsinungaling. Kinabahan ka, ibig sabihin niya, natakot ka dahil sa utang mo. Kasalanan mo rin kasi. Okay. Pero si Jehoshaphat, hindi siya nagpanik. Ano ginawa niya? Pray niya kay Lord. Tinipon niya ang buong bayan para tumawag sa Diyos at pinahayag ang kanyang kahilingan sa Diyos. Sabi dito sa 12, 2 Chronicles 20 verse 12, hindi namin alam ang aming gagawin, ngunit sa iyo nakatuon ang aming paningin, sabi ni Jehoshaphat.
Ikaw din, di ba? Hindi mo alam ang gagawin mo kapag nasa ano ka na-corner ka na. Tama? Na-corner ka na ng problema, na-corner ka na ng kalaban mo, di ba? Natataranta ka na. Sa basketball, pagka-cross yan yung labanan, na natetense ka na. Tama? Pero sabi dito, don't panic, it's organic. Saan ka nakuha yun? Don't panic. Ang gagawin mo ay mag-pray. Unang-unang gagawin mo ay mag-pray kay Lord. Focus on God. Pag nag-pray ka, ibig sabihin, nakapokus ngayon kay Lord yung iyong attention. Gets natin? Point number 1 yan. Dahil sa kanilang panalangin at pagtutok sa Diyos, sila iniligtas kahit hindi sila lumaban. Take note, hindi silang lumaban sa time na yun. Sino nakipaglaban? Ang Diyos na mismo. Ganon din sa buhay natin. Kapag tayo nag-pray, ibig sabihin lang, kapag, ganito ang logic, kapag ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ang kumikilos. Right? Nagigets ninyo? Pag nagtatrabaho ka, pag nag-iinsayo ka, ikaw ay kumikilos, nagpapalaki ka ng muscle. Tama? Pag nagtatrabaho ka, ikaw ang gumagawa habang nagtatrabaho ka. Pero ito, pag ikaw ay nagpipray, sino ang kumikilos? Si Lord. Diba? Ibang iba ang sitwasyon natin. Kapag tayo nagtatrabaho, tayo kumikilos. Pero kapag ikaw ay nag-pray, sino ang kumikilos? Ang Diyos. Diba? Palapakan natin si Lord sa bagay na yan. Yun ang puntos ni Jehoshaphat dito. Dahil sa kanilang panalangin at pagtutok sa Diyos, sila'y iniligtas kahit hindi sila lumaban. Nagpatuloy ang papuri sa Diyos dahil sa tagumpay na siya mismo ang nagbigay. Pangalawang point. Okay? Nakatapos tayo ng mga 5 minutes ba? Sa isang point. 5 minutes lang ha? So 20 minutes tapos tayo. Okay? Pangalawa, letter E. Sabihin mo, inner. Ay. Letter E pala. Kanina, focus. Pangalawa ngayon, E. Express. Ano daw? Ibig sabihin, express your heart through prayer. I-express mo ngayon ang saloobin ng iyong puso sa magitan ng panalangin. Dahil si Hannah, sa 1 Samuel 1-20, ito ang kwento niya, si Hannah ay bao at laging pinagtatawanan ng kanyang kaaway, pati ng kanyang karibal. Dalawa kasi ang ano dyan, ang character din dyan isa, ang asawa ng isang naasawa ni Hannah ay may isawa na isa pag-asawa. Dalawa, no? Kaya pinagtatawanan siya, yung isa may anak, siya wala, baog siya. Lubos ang kanyang lungkot at takot na hindi na siya magkakaanak. Ayan, wala dito si Ate Ina, no? Ngunit sa halip na magalit o sumuko, dumiretso siya sa templo at ibinuhos ang kanyang puso sa Diyos. Imbis na imaw mo na ay mainis dahil pero imaw ginakutya, ay wala kang anak. Kasi pag sa time na yon, sa panahon sa Old Testament that time, kapag wala kang anak, ang magiging dinobyo ng buhay mo, ikaw ay kukutyain at apak-apakan ang iyong pagkatao. Kasi parang walang sense ang pagkababae mo pagka wala kang anak. Ngayon, pagka wala kang anak, mapalad ka. Dahil financially stable ka lang sa time na yun. Diba? Kasi pagka may mga anak ka, medyo magastos. Sa panahon ngayon tama ba? Sa panahon ngayon, medyo magastos. Tama? Kaya pagka nagkaroon ka ng anak sa ngayon, medyo problema din. Nung una, malaking dagok sa kanila sa pagkababae ng isang ina. Okay? So, ganun yun. Kaya sobrang nalungkot si Hannah. Okay? Dahil, ang nangyari sa kanya ay wala siyang anak. Pero, anong ginawa niya? Letter E? Nag-express siya ng kanyang damdamin sa Panginoon sa magitan ng panalangin. I-express mo, ano yung nasa loob mo? Lord, sobrang akong tinadagukan ng problema, tinadagukan ng kung ano mga negative sa buhay. Yung gagawin mo, papasok ka lang sa loob ng kwarto, worship mo si Lord, and after that, maya-maya, ma-experience mo yung sagot sa panalangin. Amen? Sino nakaranas niyan sa inyo? Okay? Pag-uusapan natin yung mamaya, yung gusto kong ipahiwati. Later, sige.
I-extend ko na ng konti. Siya'y nanalangin, naluluha at nangako sa Diyos. Yun ang ginawa ni Hannah. Tapos, ito yung kanyang tagumpay. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at ibinigay ang anak na si Kuya Samuel. Na naging dakilang propeta. Si Samuel. Okay? Naging prophet yan. Pangatlong point, F-E-A naman ang sunod natin. Paano daw mag-drive out o mapagtagumpayin ang takot sa buhay? Letter A naman ang ating pag-uusapan. Acknowledge God's power and promises. Kailangan malaman mo o ma-acknowledge mo ngayon ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Okay? Pag nalaman mo ngayon na, ay, napaka-makapangyarihan pala talaga si Lord. At ito, tatanda ko yung kanyang pangako. Okay? Pag nalaman mo ngayon yung pangako ni Lord, ano ba ang pinakamagandang pangako na alam mo sa buhay mo? Ni God sa'yo. Ha? Ano daw? Ano magandang pangako ni Lord? Ang sa akin, lagi kong tinatandaan. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan na. Sabi ni Lord yun. Ikaw, anong sa'yo? Meron kang naisip? Alam ko meron ka. Sarili mo na lang yan. Natuto nang sabihin. Ito na alam yan. Okay. Okay? So, letter A, ang ating character na pag-uusapan dyan ay si Daniel. Si Daniel, huwag kahandok sa buhosang leon. Sino nakaalala ng kanta na yan? Si Daniel, huwag kahandok sa buhosang leon. Ano sabi ng hari? Daniel! Daniel, gigil ka! Ano sabi ni Daniel? O di ako malipayon. Inuna lang si Daniel eh. Si Daniel si Saro. Okay, joke ko yun ha. Pero si Daniel na pag-uusapan natin dito. So Daniel 6, 1-3, 1-23 rather, ang kwento niya ito. Mayroong banta ng kamatayan ang idinulot ng panibagong kautusan. Kasi nagkaroon ng policy ang gobyerno sa time na yan na nandiyan si Daniel. Okay? Ang sabi dito, bawal manalangin sa Diyos. Hamakin mo yan ha. Yung kanilang, sample, dito sa Udyukan, nag-declare si Mayor na bawal kayong manalangin para mag-Islam yun agad. Parang ganun yung time na yun. Bawal kayong manalangin. Ang sino man mag-pray ay magkakaroon ng kaparusahan. Pag nakita na nalangin siya sa Diyos, ay parurusahan. Kasi, ang hari dito ay nagsasabi na dapat walang ibang sasambahin kundi yung revolto. Tama? Yung kanilang Diyos-Diyosan ang dapat sasambahin lang at doon lang magpipray. Yung buong gobyerno na meron dyan sa panahon nila Daniel. Okay? Ngunit si Daniel, hindi natakot. Sabi rito, at 3 beses pa rin siya nanalangin araw-araw. Okay? Pag ikaw, pinagbawalan ka, ang gagawin mo dapat kahit 1 beses lang, okay na. Pero ginawa ni Daniel, ilang beses siya nag-pray? 3 times siyang nag-pray. No? Nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Paano naman siya nagtagumpay? Inihulog siya sa lungga ng mga leon, ngunit isinara ng Diyos ang mga bibig ng leon. Ganito ka-powerful kapag ikaw ay nag-pray. Ganito lang, parang ano lang yan, parang marites. Parang may mga kakilala ka ng mga tao na masyadong chismoso. Ipag-pray mo sila 3 beses isang araw. Kung yung leon nga, napatikom yung bibig. Kamas ko ba yung kamukha lang ng leon? Nag-guess nyo ba? Diba? Pag sinisiraan kayo ng inyong mga kapitbahay, kung sino man, ipag-pray nyo ng 3 beses. Kasi si Daniel, nag-pray na 3 beses yung leon. Napatikom yung bibig, hindi siya nakain, hindi siya nasila. Di ba? Yung kapitbahay ko, ganun din. Babaguhin niya ni Lord. Amen? Tama? Pag chinichismis ko kayo, chinichismis pa lang ng iba, bakit ako na nag-chinichismis mag-pray lang kayo. Ayos ba yun? Pwede ba yan? Ipag-pray niyo lang yung inyong mga mahal sa buhay. Na laging naninira sila. Hindi naman. Ay, joke lang yan. Okay? So, yun ang ginawa ni Daniel. Nag-pray lang siya, no? Tapos, dahil sa kanyang tiwala sa Diyos, hindi siya nasaktan. At ang hari ay sumampalataya rin sa Diyos ni Daniel. Di kanina, Daniel, saan ka?
Dito ako sa ilalim ng yugib ng leon, pero masaya ako nagpupuri sa Panginoon. Diba? Hindi siya kinainom leon na yon. Okay? So yun ang tagumpay na binigay ng Diyos para kay Daniel. Okay, last. Sabi ko sa inyo, mabilis na letter R. Yan. F-E-A-R. Ngayon naman ay R. Pastor Rolly. Ang ibig sabihin ng R ay rest in God's peace. Ayan, pag nagpipray ka, makakapag-rest ka na mayroong kapayapaan mula sa Diyos. Nag-gets natin? Di ba? Ang sabi doon sa Pilipinas, di ba? That surpasses all understanding. Okay? Na mayroong yung kapayapaan mula sa Diyos. Okay? Ang pag-usapan natin, pinakamatindi. No? Pinakadakilang tao at Diyos sa buong mundo. Sino ang karakter natin pag-uusapan? Na nag-rest siya in God's peace? Sino daw? Si Jesus. Sa Luke 22:39-46, sa Gethsemane, habang nag-pray si Lord, si Jesus dyan, ito ang kwento niya, sa hardin ng Gethsemane, si Jesus ay nakaramdam ng matinding takot at pighati. Even si Jesus ay nagkaroon din siya ng kasi bakit nagkaroon siya ng takot sa time na yan? Dahil ang kanyang katawan dyan ay katawang pang tao. Tama? No? Sa time na yan siya ay tao talaga. Pero Diyos din siya. Yun ano? Yan ang hindi maintindihan ng iba. Pero sa atin, nag-gets na natin yan ha? Hindi na natin na-explain. Okay? Si Jesus ay nakaramdam ng takot at pagpighati bago ang kanyang pagkapako. Kasi that time, ipapako na si Jesus sa time na yan halos. Paglabas siya ng Gethsemane, mayroong mga kasundaluhang Romano. Pagkakita kay Jesus, tumbahan itong mga Romano. Okay? Na-encounter nila si Jesus, no? Pagkatapos ng prayer. Grabe dito ang prayer ni Jesus sa time na to. Sobrang tagaktak ang pawis niya. Yung pawis na yun ay maladugo. Ibig sabihin, pamais-mais nga pawis. Sino nakaramdam ka to? Kung daw ginagutom ka, di ba pag ginapawisan ka itong pamais-mais, dato kapag ugot-ugot ka, kapag ugtas-ugtas ka, dahil sa sobrang pilay, pagod, antok, gutom, pinagsama-sama na lahat. No? Parang hindi mo na maintindihan kaya ka pinagpapawisan ng pamais-mais. Si Jesus, sobrang halos yung tumutulo sa kanya na pawis, malabugo na. Malabo. Grabe, no? Ibig sabihin, grabe yung tensyon sa nangyayari sa time na yan kay Jesus. Hirap ang kanyang nararanasan. Hindi basta-basta dahil ang pinapasa ni Lord sa time na yan ay ang yung mga kasalanan ng tao na kanyang inadapt. Kung hindi lang mahal ko yung mga tao ito, kung hindi lang mahal ko yung katabi ninyo, sabi ni Jesus, no? Hindi ko gagawin ito. Pwede naman no? Pero ito ginawa ni Lord, no? Sabi niya dito sa prayer niya, sabi dito, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Okay? Sabi pa, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi iyo. Okay? Mahirap yan Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Kung sobrang struggle siya, di ba? Lord, pwede ba? Pwede pong ilayo mo sa akin ito, pero hindi. Ito talaga dapat na mangyari sa akin kasi nga, sasaluhin ko ang kasalanan ng buong sanlibutan, sabi ni Jesus. Di ba? So, sobrang struggle si Jesus the time at napakahirap na sitwasyon para sa kanya yung panahon na yan. Okay? Pero yan yung kanyang prayer. Take note, yung prayer na yan, hindi yan basta prayer lang. Dapat, kung prayer lang yan, ang napakasimple, it takes 17 seconds, I think. Kung babagitin mo to, no? Ama, kung maaari ko sa English, o sa ibang lingwahe, ano bang pinakaligwahe nito? Kung maaari, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi iyo. Ibig sabihin, dapat, kung ipag-pray ito ni Lord, ni Jesus, ay segundo lang, tapos na siya sa prayer. Pero, ilang oras ay inabot ng prayer na ito. Ito lang yung kanyang pinag-pray, pero ang hirap niyang tapusin ang prayer na ito.
Dahil sobrang struggling siya lang sa time na yan. Okay? So, ramdam na ramdam mo yung talagang pamimighati ng ating Panginoon dyan. Pero ito ang tagumpay na naranasan ni Jesus sa time. Pagkatapos ng panalangin, tumindig siya na may kapayapaan at lakas ng loob. After an hour, nakatindig din siya. Okay? Nakatindig din siya, tapos mayroong lakas ng loob, may kapayapaan na sa kanyang buhay, handang harapin ang cross. Kahit napakahirap para sa kanya, okay, sige, go! Parang hindi natin kayang tumpasan ito eh. Parang ganito lang yan. Isang OFW, aalis ka, tapos mahal na mahal mo yung pamilya mo kasi kaya kailangan mo umalis. Di ba? Na-experience ko din yan eh. Di ba? Naging OFW ako. Pero mahirap sa isang mangingibang bansa dahil iwan mo yung pamilya mo. Tama? Mahirap yun dahil sobrang lungkot ang pwede mong ma-experience sa time na yan. Okay? Parang ganyan. No? Tumindig siya na may kapayapaan. Handang harapin ang cross. Nagtagumpay siya, hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa kapayapaan mula sa Ama. Saan ba nag-rest si Jesus? In God's peace. Kaya siya ay nagtagumpay sa time na yan. Amen? Purihin ng Diyos sa bagay na yan. Palapakan na natin ang ating Panginoon. At bilang pagtatapos ang ating pag-uusapan, anong kinatatakutan mo ngayon? Tanungin mo ngayong sarili, ano bang kinatatakutan ko, Lord? Meron ba? Meron. Tama? Sino pa sa inyo ang, kasi pinag-usapan ko kanina, may utang eh. May utang pa ba kayo? Kami meron pa. Ha? Sino ba? Wala na kayo kinatatakutan sa buhay? Pwede na kayo mamatay. wala na kayong takot? Sa kanta, di ba? Wala nang takot. Ganito lang kasi. Mawawala ang takot at kaba mo kapag ikaw ay nasa presensya ni Lord. Amen? Nawawala ang kaba at takot kapag ikaw ay punong-puno ng presensya ni Lord. Si Pedro, nung nag-share siya ng gospel sa Acts, di ba? Pwede siyang patayin agad doon eh. Pwede siyang agad-agad patayin. Pero ginawa niya, tumayo siya doon sa gitna ng mga maraming tao at mga leader sa mga iglesia. Kristo. Ang ginawa niya, tumindig siya, ipinahayag si Kristo. Marami ang naligtas. Amen? Kasi nga, nakaranas na sila ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ganon din tayo. Kapag punong-puno ka ng panalangin, puspus ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Take note, true prayer drives out fear. Amen? Ano yung letter F? Balikan natin. Para tayo tagumpay sa panalangin, letter F, focus on God. Pangalawa? Okay? Knowledge God's power and promises. Pangapat, ayun, rest in God's peace. Yung number 1 focus on God, not on the problem. Huwag sa problema. Kapag nag-focus ka sa problema, minsan ako natitense din ako. So yung aming project, aming tagas. Na problemahan ako. Kasi gumamit kami ng vibrator dati, hindi nasiksik. No? Aminado naman kami doon. Kasi yung kumpanya namin medyo matagal bumili ng vibrator. Halos tapos na yung structure namin sa pag-ilalim, sa downsides. Wala pa yung vibrator namin. Kaya pa nagpo-concrete pouring, kailangan may vibrator yan. No? Para makaiwas sa mga butas-butas. Kasi hindi mo ma-perfect yan eh. May mga butas talaga. Hindi kasi nasiksik. So isa yan sa mga lesson din sa akin sa pag-manage ng project. No? Sa iba naman mga project namin dati, gumamit na lang kami ng mga dito lang sa space, hindi kami gumamit ng sinisituloy ako ng DPWH. Alam na alam siya, hindi kami gumamit ng vibrator. Hindi na ako sumagot. Kasi hindi naman talaga kami gumamit. Gumamit lang kami pero nasira. No? So, wala, nagmadali din. Pinadali. Yung 1 year namin na contract para sa project, inuha lang ng halos hanggang July, tapos na kami. August, September, October, November, December, mayroon pang 5 months. No? So, nakatipin ang company, pero may problema hinaharap. Hindi ko pa alam kung paano sasabihin sa
sa head office yun. Kaya kasalanan namin yun. Hirap magtago ng kasalanan. So, bahala na bukas kung anong gagawin namin ng aming manager. Si boss Amo naman, si boss manager naman yung magsusunod niyan. Basta ako, taga-report lang. Pero, ito yung aking challenge, no? Dahil ako naman ang nag-press ito. Dapat ako una-una makaramdam na hindi ko dapat maramdaman ng takot. Okay? At walang kaba dapat. So, marami pa problema dyan dito sa site. No? Dami mga yung tatapakan pa namin dyan na pinapatapakan pa sa amin ng may-ari ng lupa. Mga pirmahan pa naman yan. Hindi namin nagawa, pina-pull out ni boss ni manager yung aming equipment. Pero sinabi ko sa kanya, sir, panigurado magagalit yan sa atin, lalo na sa akin, dahil ako kausap yan eh. Kaya nga natuloy yung project dahil kinausap ko yung dati na ituloy lang dahil i-restore naman namin yung lupa na nakuha namin sa kanila. Pero hindi namin na-restore ngayon. So parang budget ang bagsak niya ay sa akin dahil ako kausap nun eh. Hindi naman yung manager namin. Yung manager namin for implementation siya. Pero sa mga negosasyon, ako talaga nag-negotiate yan. So, mabigat din sa part ko, pero sabi ko simple lang kay Lord, no? Simple lang kay Lord yan, bahala na. Sana, ibuhin ni Lord yung may-ari ng lupa na hindi na, makita niya na maganda pala na may access road yung kanilang lupa. Sana ma-appreciate niya yun. Pero hindi. Pero bahala na si Lord kung gagawin ni Lord sa bagay na yan. At kung magreklamo sila, hindi sa akin, sa company na. No? Kasi ako, part ako ng company. Hindi na nakasubject sa pangalan ko. Kasi pag sa akin nakasubject yun, pangit. Pero sa yung patch list ng DPWH, sa akin mismo nakasubject sa pangalan ko. Ako nakapangalan dyan, kaya hirap lusutan. No? Pero, yun nga, paano ba natin malusutan ito? So, magitan ng panalangin. Ako lang mag-pray para dito, hindi naman problema yun. Problema. Binahagi ko lang sa inyo. Kung kayo mag-pray, salamat sa inyo. Dalawang message ba yun? Mabigat, no? Kala ko simple-simple lang. Simple-simple lang maging PE. No? Nahirap din pala. Pagka easy ka, medyo okay lang. Sakot pa ng PE yun. Site engineer, pag PE ka na, mas mataas yun. No? Pumapangalawa tayo sa manager eh. So, mabigat yan. Ang inaabangan namin dyan na Dudoy, wala man si Dudoy dito, baka hindi siya makaranas ng incentives. Nagtagas yung project namin eh. Kasi pagbubog, no? Yan. Marami akong mga comments sa dyan. Hindi natin ungkol natin ng korupot eh. Hirap. Anyway, marami pa dyan mga problema na dapat namin mag-pray, pero ako na lang mag-pray. Yung mga nakawan sa bakal, yung resol yan, simento. Marami na bintahan dyan sa baba, alam ko naman yan. Pati mga kagawad, bintahan yan. Grabe, no? So, hindi mo bantayan. Sabi nga manager ko, kwento na lang ito tapos na tayo sa preaching para kayo matuwa naman. Para isama kayo sa problema ko. Sabi ng gusto, bakit ba babantayan ko ba yan? Pag tayo ba ay kinaltasan ng kumpanya? Hindi ako papayag, sabi ni manager, dahil hindi ka na mababantayan niya ng 24 hours eh. Sabi naman niya, tama naman. Kaya halos pinagbibita rin, pati mga tubo namin. Yung yung ginamit namin mga pipes, GI pipes, na unumin siya ang diameter, pinagbibita. May narating ako, isa sa mga katiwala. Ikakat mo naman din sa video. Ikikwento ko lang sa inyo mga na-experience namin sa construction kasi may experience natin hindi yan eh. Mga hindi mo mapigilang pagnanakaw, mga 89,000 nata, no? Ang benta sa tubo. Sabi ko, magnakaw na kayo sabi ko sa aking visual, okay na magnakaw kayo ng mga kabilya at simento, hinayaan ko na nga eh. Huwag lang yung tubo kasi ini-inventory yun. Ay, pati tubo, tinira.
yung magnanakaw talaga, titirahin lahat eh. No? Grabe talaga. So, ay 40% pa naman yung kanta sa amin. Yung buong cost ng item na yun, 40% sa akin. Ako naging na-share sa inyo para pahinga na balikan sa inyo sa among halin. Okay lang? Mata-mata talaga siguro sa construction, no? Daya-dayaan. Kaya ako-compromise lamang kita dyan. Tapos okay natin na? Kiss-kiss mo kita din. Sige lang. Pero may next project, hindi na pangabuyo rin ako na gusto na ako mag-resign. No? Kasi medyo na-compromise ang aking identity. Daw, napapalain lang kita. No, nadadamay kita dahil leader kita dyan, nadadamay. Eh pag, lahat kasi pag tinanggal ka ang maganda mag-resign lamang. Pakando na dahil sa pagtutawagin, tanggal mo kami. Buko na naman sa lahat. Kaya na mahirap. Parang gusto na natin, ang prayer ko naman ngayon, gusto ko umalis sa company and mag-resign, tapos mag-ibang bansa ulit. Parang yun ang gusto ko. Pero bahala na si Lord, no? Para pakaiwas tayo sa malaking pagkakasala. Malaking pagkakasala. Yan tayo mga nagagawang hindi tama. Nakalay ba yan? Yung live decision Ayan, kinikwento ko lang sa inyo dahil experience natin. And baka may experience na natin construction sabi ni Foreman, engineer, ito yung sa'yo. Okay, ang gagawin niyo natin engineer tatahimik na kasi meron ng share. Malaki lang ito sobra pa sa sahod ko Ang sahod ng mga engineer na yun, 12,000, 15,000, 18,000 pagka tumaas taas. Tapos, pag kumanda-ganda ng sitwasyon, 30 to 35. Ganun naman sa mga engineer ngayon. Yan. Yung sa akin din, hindi tumama, hindi ko pinangkit Hindi ko pinangkit. Okay? Yun lang. Pinahaba ko lang yung ating chismis. Salamat sa Panginoon. Meron ba kayo natutunan o yung ang natutunan niyo yung tubo? Yung tubo. Okay. Okay? True prayers fear. F-E-A-R. Okay? So, yun. Tapos na yung nakawan. Okay na yun. Prayer po tayo sa prayer. Okay? So, tatapusin natin yung sermon ngayon, no? Next week, dito ba si Papa? Next week? Wala pa rin? Sino mag-share? Ikaw na, Pastor? No? Next week? So, diretso na tayo announcement and closing prayer. Tayo lahat mo na ay manalangin. Hindi nakaupo kayo? Okay lang? Okay? Panginoon, salamat Lord sa pangulong sa amin, sa mensahe na ito. And thank you Lord sa masayang puntahan namin, Panginoon, sa kalagitnaan mo, Diyos. Pagpalay mo, patuloy, Panginoon, ang iyong mga anak nito at yung message, O God, na pinarating mo para sa amin. And forgive us, Lord, sa amin pong mga minsan ay nagagawang kompromiso, O God. And patuloy mo kami, Panginoon, na ayusin and i-bless mo, Panginoon, ang mga napakinggan namin mensahe na dapat mag-rely kami, Panginoon, sa totoong panalangin para mawala ang kaba, takot, at kung ano pang mga compromises, O God. Kayo ang aming pong inasahan sa bagay nito in Jesus' name we pray. Amen. Okay, sige. Proceed tayo.